Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Donna again. And today, mag-share po ako sa inyo ng dalawang pang-negosyo recipe na sigurado akong papatok at talaga namang magti-trending na naman sa inyong mga lugar dahil talaga namang napakasarap at napaka-crunchy nitong ating dalawang pang-negosyo recipe ngayon. So today, gagawa po tayo ng classic banana fries and yung ating choco banana fries. So kung naghahanap po kayo ng pang-negosyo recipe na pwede nating simulan sa maliit na puhunan lang, eto na po yung pang-negosyo recipe na hinahanap ninyo. So tara na guys, wag na nating patagalin at umpisahan na po natin. So ngayon, ang uunahin po muna nating gagawin ay yung ating choco banana fries. First step mga bes, ay babalatan muna natin syempre itong ating mga saging na saba. At kung mapapansin nyo po ay medyo hirap pang balatan itong napili ko na saging na saba. Kung pipili rin po kayo ng saging, mas okay po yung hindi pa masyadong hinog para po pag hiniwa natin ito ng maliliit o maninipis ay mas madali po natin itong hiwain, unlike po kapag hinog na medyo mahirap na po yang hiwain. So ganito lang po yung gagawin natin, babalatan lang natin yan at uulitin lang po natin yung process hanggang sa mabalatan na po natin lahat itong ating mga saging na saba. At after nga po nating mabalatan lahat yung ating mga saging na saba, ang next step naman natin ay hihiwain natin o i-slice na natin itong ating mga saging. So in-slice ko lang po muna to into 2 and then hahatiin din po natin yan ulit into 4 pieces. So bali ang kakalabasan po ng isang pirasong saging natin ay 8 pieces. So ganyan lang kadali mga bes at uulitin lang natin yung process hanggang sa mahiwa na natin o ma-slice na natin into 8 pieces lahat yung ating mga saging. At eto na nga po lahat yung mga na-slice natin ng mga saging na saba. So isi-set aside po muna natin ito at gagawin naman natin yung ating chocolate mixture. So sa isang mixing bowl po ay paghahalu-haluin lang natin yung ating mga ingredients. So maglalagay na po ako dito ng 1 cup lang po ng harina. Pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour at pwede rin naman yung harina lang na nabibili sa palengke. At isi-sift lang po muna natin itong ating flour para po maiwasan natin na magkaroon ng buo-buo sa ating chocolate mixture. And then after naman po nating ma-sift yung ating 1 cup ng harina, maglalagay din po ako dito ng chocolate powder. And maglalagay din po ako dito ng 1/4 cup lang ng powdered milk. Tapos ay mag-a-add din po ako dito ng brown sugar. Pwede rin kayong gumamit ng white or washed na sugar kung gusto ninyo. And then yung ating 1/2 tablespoon ng baking powder. At maglalagay din po ako dito ng cocoa powder. So nag-add lang po ako ng 1 tablespoon ng cocoa powder but this is optional. Pero kung gusto nyo pong mas dark yung inyong chocolate mixture ay maglagay po kayo ng kahit 1 tablespoon lang. And then, imimix lang po natin yung mabuti hanggang sa mag-combine na po lahat ng mga nilagay natin dito na dry ingredients.
And then mga best, kung sa tingin nyo po ay nahalo nyo na itong mabuti, pwede na tayong mag-add dito ng water gradually. So bale ang nai-add ko po dito na water ay 1 and 1/2 cup. Pero pwede po kayong mag-add or magbawas kung sa tingin nyo po ay sobra o kulang ang inyong tubig. So mag-a-add lang po tayo gradually ng tubig hanggang sa makuha na po natin yung tamang consistency nitong ating chocolate mixture. So meron po kasi tayo minsan mabibili ng mga harina na matakaw sa tubig and meron din naman po na hindi matakaw sa tubig. So magtansya na lang po kayo kung sa tingin nyo ay okay na or kung tama na yung consistency ng inyong butter. And then i-mix lang po natin yung mabuti hanggang sa mawala na po yung mga buo-buo. At ang gusto po nating makuha dito na consistency ay hindi po masyadong malapot and hindi din masyadong malabnaw. So ayan, eto na po yung ating chocolate mixture. Ang next naman po ay ilalagay na natin dito yung mga na-slice natin ng mga saging na saba. At ibababad lang po natin yan dyan for at least 1 to 3 minutes. Make sure lang po na talagang makukoat natin ng chocolate yung ating mga saging. And nagready na din po ako dito ng breadcrumbs para after po nating ma-coat ng chocolate yung ating mga saging, ay i-dredge naman po natin ito dito sa ating breadcrumbs. So mga best, make sure lang po na talagang na-dredge or na-coat natin ng maayos itong ating mga saging dito po sa ating breadcrumbs dahil isa po yan sa talagang magpapa-crispy nitong ating saging or yung ating banana fries. So ayan, eto na nga po yung mga na-coat natin ng mga saging na saba. Ang next naman po ay isi-set aside lang natin ito at mag-umpisa na po tayong magpainit ng pan at makapag-umpisa na rin tayo sa pagluluto. At maglalagay nga lang din po ako ng mantika dito sa ating frying pan. Mas maganda po sana kung naka-deep fry yung ating mga banana fries or yung ating mga saging. So kung meron po kayong deep fryer ay mas okay. And then, hintayin lang po natin na uminit yung ating mantika bago po natin ilagay dito yung ating mga saging. And mga best, first tip ay wag po natin pupunuin masyado itong ating pan para po maganda yung pagkakaluto ng ating mga saging. So, mas okay po kung hindi overcrowded yung ating mga saging dito sa ating frying pan. At kapag nga po ganito na ay pwede na nating hanguin itong ating mga banana fries. At ilalagay lang din po natin ito sa isang strainer o kaya naman sa isang lagayan na merong paper towel para po matanggal yung excess oil na nandito sa ating banana fries.
And then uulitin lang po natin yung process hanggang sa maiprito na natin lahat yung ating mga na-coat na saging na saba. So, ayan mga best, eto na nga po yung mga naiprito natin na mga banana fries. So, ang next naman po, ipapakita ko po sa inyo kung saan nyo pwedeng ilagay yung ating mga banana fries kung gagawin nyo po itong pangbenta. So, meron po ako ditong cup. Pwede nyo po yan paglagyan ng inyong mga banana fries. So, depende po sa inyo kung magkano yung inyong ipipresyo at depende rin po kung gaano karami yung magkakasya sa inyong cups. And eto naman po yung isa, pwede pong ganito rin yung paglagyan nyo. Ito po ay parang papel lang siya or parang karton lang. Mas maganda po kung ganito yung inyong paglalagyan pero syempre mas mahal. And maglalagay din po ako dito ng chocolate dip. This is optional pero mas masarap at mas mukhang extra special kapag meron po nito. So bahala na po kayo kung ano yung mas gusto nyo dito sa dalawang pinakita ko. So, ayan mga mi, ito na nga ang ating napaka-crunchy at napakasarap na choco banana fries. So, ang next naman natin gagawin ay yung ating classic banana fries. So, napakadali lang din itong gawin mga best. Katulad lang din po ng ating choco banana fries. May mga maiiba lang po sa mga ingredients na gagamitin natin. So, tara na, umpisahan na po natin ang paggawa o pagluluto ng ating classic banana fries. So, eto na nga mga moms at meron nga ako ditong hinog na saging na saba. So, ang una po natin gagawin ay babalatan muna natin itong ating mga saging. At after nga po natin itong balatan ay hihiwain lang muna natin ito sa gitna. And then after naman po natin itong mahiwa ay i-slice naman natin to into 4. So bale yung isang piraso nating saging ay magiging 8 piraso po. Kaya kung pipili po kayo ng saging na saba, piliin nyo po yung hindi pa masyadong hinog para po hindi kayo mahirapan sa paghiwa. Kasi po pag medyo hinog na ay mas mahirap na po yung i-slice. So, ganyan lang po kadali yung gagawin natin at uulitin lang po natin yung process hanggang sa ma-slice na natin lahat yung ating mga saging na saba. So, ayan mga best, eto na po yung mga na-slice natin na saging na saba. Ngayon naman po ay isi-set aside muna natin ito at gagawin naman nating next yung ating butter mixture. So, dito po sa ating mixing bowl, pagsasama-samahin lang natin yung mga ingredients. So, naglagay na po ako ng 1 cup ng all-purpose flour. Pwede po kayong gumamit kahit na yung third class lang po ng harina or yung kilo-kilo na nabibili sa palengke ay okay na rin po yon. And then, isi-sift lang natin yan para maiwasan natin ang buo-buo. At maglalagay din po ako dito ng 1/4 cup ng sugar and ng 1/2 tablespoon po ng baking powder and ng salt para pang-balance sa lasa.
And maglalagay din po ako dito ng yellow food color. This is optional naman pero mas okay po at mas appetizing kasi kung meron. And then lastly ay maglalagay na po ako dito ng water gradually. So para po sa paglalagay ng tubig ay paunti-unti lang po para matansya natin kung gaano kalapot or kung gaano kalabnaw yung ating butter mixture. Bali 1 cup of water po yung nagamit ko dito. Pero kung sa tingin nyo po ay kulang pa yung inyong tubig ay pwede naman po kayong magdagdag. So mag-add lang po kayo gradually hanggang sa makuha nyo po yung tamang consistency na gusto ninyo sa inyong butter. And then imimix lang po natin yung mabuti hanggang sa ma-dissolve na po lahat ng nilagay natin dito ng mga pampalasa, lalo na yung ating sugar and syempre yung ating harina. So after mixing at na-prepare na po natin lahat ng ating mga gagamitin, ang next naman po nating gagawin ay ididip na natin itong ating mga na-slice na saging na saba dito po sa ginawa natin na butter mixture. At after nga po natin yung maidip sa ating butter mixture, ang next naman po ay i-dredge lang natin yan dito sa ating breadcrumbs. Make sure lang guys na talagang na-coat ng breadcrumbs yung ating saging. Tapos ay uulitin lang po natin yung process hanggang sa ma-dredge na natin o ma-coat na natin lahat yung ating mga saging dun po sa ating breadcrumbs. So, eto na po yung mga na-coat natin ng mga saging na saba. So, iset aside muna natin ito at mag-uumpisa na po tayo sa pagpiprito. Ayan mga moms, at nagpainit na nga po ako dito ng frying pan. So, maglalagay lang po tayo dito ng cooking oil. Mas maganda po sana kung naka-deep fry yung ating mga saging para po mas maganda yung pagkakaluto nito. Tapos ay hintayin lang po natin itong uminit bago natin ilagay yung ating mga saging. So kapag nag-golden brown na po yan ay pwede na natin itong hanguin. Ilagay nyo lang po yan sa strainer o kaya naman ay sa lagayan na may paper towel para po matanggal yung excess oil nitong ating mga banana fries.
At mga best tips po sa pagluluto nito, yung ating apoy ay dapat po ay nasa low to medium heat lang para po hindi mabigla ng pagkakaluto yung ating mga saging. Dahil mabilis lang pong maluto yung ating breadcrumbs, so dapat po ay mahina lang yung ating apoy para talagang maluto yung saging nito sa loob. And second tip mga best, dapat po ay hindi overcrowded kapag nagpiprito kayo para po mas maganda yung kakalabasan ng ating piniprito. So ayan, ganyan lang po kadali at uulitin na lang natin yung process hanggang sa maluto na natin lahat yung ating mga saging. So ayan mga ma'ams, at eto na nga po yung mga naluto natin na banana fries. So ganito po yung magiging itsura nito kapag luto na. So ang next naman po natin gagawin ay ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung mga pwede nyong maging choices pagdating sa packaging ng ating banana fries. So ayan mga ma'ams, eto po yung mga pwede nating gamitin as packaging o lagayan nitong ating banana fries. So meron po ako ditong cup and meron din ako nitong para siyang box. And then, ang gagawin po nating next ay maglalagay lang tayo dito ng ating mga banana fries. So depende po sa inyo kung gaano karami yung gusto ninyong ilagay at depende din po syempre kung magkano yung inyong ipipresyo sa inyong banana fries. So mga mi, maglalagay din po ako dito ng chocolate syrup or yung ating chocolate dip. This is optional naman po pero mas okay at mas masarap kung meron po nito. Pero kung ayaw nyo pong maglagay ay okay lang din naman. Pero kung gusto nyo pong maglagay ay pwede kayong maglagay ng kahit na anong flavor na gusto nyo. Pwede po ang chocolate o kaya naman ay ang ube. So ayan na mga ma'ams, at ready na nga po ang ating napakasarap at super crunchy na banana fries. So sana po nagustuhan nyo ang ating dalawang pangnegosyo recipe for today. And kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribe into my channel. At pakiclick na rin po yung notification bell para po ma-notify kayo every time may bago tayong pangnegosyo recipe. So, thank you guys again for watching. Salamat kakabsat and see you again on my next video. God bless!